Magandang oras mga katiyats! Welcome back sa ating episode ngayon tungkol sa Marcos Gold na naman. Ating balikan ang masarap na ito na video. Ito yung mga exclusive clips or napili natin na minsan lang naipalabas at minsan lang nakita natin na mga footage tungkol sa mga Marcos Gold. Okay, so ito una dito ay itong interview kay Bongbong noon. Nagsasabi siya na alam niya kung nasaan ang mga ginto. Ano sinasabi doon sa isang old interview mo raw that you mentioned that you know where the gold is. It's the Philippine Daily Inquirer. Sure. Can you elaborate on that, what you meant during that time? I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. So we only buy from domestic small-scale miners? Yun, yung joke na yun, joke lang pala ito, ay marami ang na-turn off. Kasi alam naman natin na nanalo si Bongbong sa eleksyon. Ang isa sa dahilan dyan ay dahil iniisip natin mga Pilipino na kung mabuksan yung Wealth for Humanity, yung account na para sa mga Pilipino ni Marcos, yung Last Will Testament na tinatawag, kapag nabuksan yun ay bawat tao ay makatanggap ng subsidy na malalaking halaga. Kaya isa yun sa rason kung bakit landslide ang panalo ni Bongbong Marcos. Well, itong susunod na clip ay tungkol naman ito sa Central Bank, kung saan yung pinakamataas na opisyal sa Central Bank ang nagsasabi na ang ginto natin noong panahon na yun, panahon ni Diokno, ay sobra-sobra ang ginto natin. Kaya ito yung exclusive na na clips na atin nahanap. So we only buy from domestic small-scale miners, Gov? We don't buy from like countries that are major gold producers, for example, the US, Canada, or the UK? No, we don't buy internationally. We sell internationally because we have more than the gold that we need. Ayun, yun. Sabi ni Diokno, hindi tayo bibili, kundi tayo ay mag-sell. Tayo yung magbenta dahil marami daw tayong ginto, more than sa kailangan natin. Klarong-klaro, napakaraming ginto noong regimen na ito. Kaya nga sa Central Bank noong paglayas or noong pag-ousted kay President Marcos ay meron talagang naiwan na 400 metric tons of gold bars, na kung saan yung mga sumusunod na mga administrasyon ay inilayas daw yan na 400 tons. Inilayas at biglang nawala. Hanggang sa ngayon, hindi na matagpuan yun. At the present time, our estimate is that our gold holdings at the moment is more than the optimal. If you look at the World Bank study, if you look at the World Council study, it's more than 10%. And so I think we are going to be opportunistic. As you know, we have a huge international reserves. Our recent estimate is $98.6 billion US dollars. I think by the end of the year. Ayun, yung panahon na yun. Sa panahon pa ito ni Marcos, ng ama ni Bongbong, which is mataas pa ang value ng ating gold. At marami pa tayong gold. Yung sinabi niya, 98 billion US dollars worth na gold reserve meron tayo. So 98 billion dollars yun. Kaya napakarami. Bakit kaya? Ano kayang rason na bakit sa kapanahunan lang ni Marcos na napakarami tayong gold reserve? Napakaraming ginto natin, nabawasan nga ng 400 metric tons. Yung natira diyan sa sa Central Bank nung magkaid sa revolution ay ninakaw ng sumunod na mga administrasyon. Kung hindi lang ako sigurado, hindi tayo ng mga pangalan. Basta't yung mga sumunod na administrasyon, ayun yung nagmagic, kaya nawala yung 400 tons na gold bars ng Central Bank of the Philippines. At yun ay sa kapanahonan pa rin ni Marcos na nagkaroon tayo ng ganong karami na gold. At kahit na yung deposito natin sa World Bank, ay meron pa tayong
pang ano yata tayo, pang 23 in the whole world. 23 tayong pinakamaraming deposito hanggang sa ngayon. So hindi tayo kulilat. Hindi kulilat ang Pilipinas. Perhaps I can tell you that the property of the Marcoses has been brought into a blind trust. Ito yung ano, itong tinatawag na World Fund. Ginamit daw sa World Fund, ito yung tinatawag na blind trust. Kaya wala ngang klaro, blind, malabo. Pero ginamit ito ng ibang bansa. At sino bang ibang bansa na gumagamit niyan? Of course, yung pinakamakapangyarihan na kaalyado natin, si Uncle Sam, ang gumagamit ng pera na yan. Ginamit daw yan sa pautang sa World Fund. Ang pera na yan ng Marcos Wealth. Kaya hindi tayo ng maraming opinion tungkol dyan. Basta't kung anong sinabi dito ay yun lang ating bigyan ng reaksyon. So, balikan natin si Apu Lakay. Brought into a blind trust. And not a 2020 blind trust either. It's a real blind trust. And we don't know exactly how that blind trust operates the property. Beyond that, all income goes into the Marcos Foundation, which is the foundation that embraces all property. Ito yung ano, balikan natin yung sinabi niyang Marcos Foundation. Ito kasi ay nabanggit din ni Imelda, yung Marcos Foundation, ay hindi daw yan na-approve noong sumunod na mga administrasyon. At kung na-approve lang itong Marcos Foundation, ay magagamit yung iba pang pera niya na siguro yung iba ay makuha doon sa tinatawag na blind trust or yung World Fund. Baka pwedeng kumuha doon at ilagay sa foundation, at yung foundation na yun ay makakatulong yun sa sambayan ng Pilipinas. Kaya nga lang hindi yun pinayagan ng Cory administration kasi gagamitin daw sa money laundering. Yun naman ang pagkakamali. Pero sila yata yung itinakbo yung 400 tons eh. Kasi sila mismo ang kasunod na administrasyon nung after revolution. Of course, Cory Aquino regime yan. Mga Aquino regime. And then sa panahon ni Pinoy, sa panahon ni sino ba yung mga sumunod, ay biglang naglaho yung 400 tons na gold bars na bilong sa Pilipinas. May tatak yun na Central Bank. Naglaho sa Central Bank at rinig natin ay tinangay daw at doon nahuli sa Singapore ba yun? Doon nahuli yung barkong kinargahan. Kaya napakarami talagang ginto ang Pilipinas. Kaya lang ninakaw ng mga, of course, kung sino man yung mga matataas na ranggo noong kapanahonan na yun. Embraces all property. December 31, 1969, sa unang araw ng pangalawang termino ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at 4 na taon bago pa maideklara ang martial law, ay kanyang idrinaf ang proposisyon ng pagtatransfer ng lahat ng kayamanan niya para sa benefit ng lahat ng mga Pilipino. Ito yung yung tinatawag natin na wealth for humanity. Para to sa mga Pilipino. Ito yung ipamana niya. Ito yung pamana sana. At saan na kaya ito napunta tong pamana na ito? Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos dahil sa pamana na ito kasi pirmado ito ni Apu Lakay, ni FM. Pirmado ito na para talaga ito sa goodwill ng ating mga countrymen. Kaya atin pakinggan dito sa narration ng ating ka-TH sa iyong ano ba itong channel na ito? Sa iyong buhay ba ito na channel? Kudos sa iyo, ka-TH. So ito siya, ang narration atin pakinggan. Ito ang drinaf ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, December 31, 1969. I have today given away
my general instrument of transfer all my worldly possessions to the Filipino people through a foundation to be organized known as the Marcos Foundation, moved by the strongest desire and the purest will to set the example of self-denial and self-sacrifice for all our people. I have today decided to give away all my worldly possessions so that they may serve the greater needs of the greater number of our people. It is my wish that these properties will be used in advancing education, science, technology, and arts. This act I undertake of my own free will, knowing that my need of material possessions will, having always been a simple man, my needs will always be lesser than those many of our people who have given me the highest honor within their gift, an honor unshared by any of my predecessors and not likely to be shared by anyone else in the future, no other Filipino leader. Since about a year ago, I have asked my closest, some of my closest confidants to study the mechanics of this decision. Ang ganda ng paggagawa ng Last Will Testament na ito, no? Dahil para talaga sa Filipino people. At ginawa niya ito, hindi pa siya masakitin. Hindi pa siya yung nagkasakit na Marcos. Kasi ano pa medyo bata pa siya dito. Pero gumawa na siya ng ganito. Ang account na ito ay para talaga sa sambayan ng Pilipinas. Iba naman yung beneficiary si Imelda, si Bongbong Marcos, tsaka Amy, at iba pa, ibang mga account yon, di ba? Meron siyang 175 accounts yata. So, ang isang account na ito ay malaki-laking halaga ito kasi para sa buong Pilipinas. Pero, ano kayang nangyari, di ba? Nasaan na yung mga ginto, yung pera, nasaan na yun? Kaya sana ay totoo ito at in the future ay talagang mabuksan yan o ma-withdraw with interest. Kasi sabi ang interest daw niyan ang ginagamit lang ng mga Marcos. At yung kabuuan talaga na dineposito na gold bars ay nandyan lang yan, tumutubo daw yan. Taon-taon, buwan-buwan ay tumutubo at ang ginagamit ng mga Marcoses ay tanging interest lamang ng mga deposito na yan na ginto. Naku, grabe, no? Gamitin nyo na yan kasi mamamatay din kayo. Tatanda kayo, magkasakit kayo, katulad ni Imelda. Matanda na ngayon si Imelda, nasa 90 years old na. Pumapayat na si Imelda ngayon, naka-wheelchair na. Kaya hindi madadala sa sa langit yung mga ginto na yan. Kaya tama lang na sundin yung Last Will Testament ng Apo Lakay, ng ama nyo, BBM. Pamimigay nyo na yan, huwag nyo nang itago yan. Kung nandyan yan, kasi nagkaedad na rin kayo, nagkaedad na tayo. Nagkaedad kayo, at siguro, ipamana nyo yan sa mga anak nyo ay maano kayo. Magkaroon kayo ng ng guilt. Merong guilt sa konsensya nyo, magkakonsensya kayo niyan. Kasi hindi para sa inyo yan. Meron naman kayong para sa inyo talaga na nilagak ni Apo Lakay sa mga kapatid nyo, sa ina nyo ay meron. Pero itong Last Will Testament, Wealth for Humanity, ito dapat ang talagang ipamahagi nyo kasi ito'y Last Will Testament ng namayapa na ama nyo, BBM. Okay. Ang mga magulang ko ay solidong Marcos. Ako, hindi ako solido. Pero nakamasid lang ako at nakiramdam. Okay, tapusin na natin to. Today, studies have been completed and a foundation will be formed to administer these properties and all funds that may be generated therefrom. My wife Imelda is in agreement with this decision. Provisions will be made for my children so that they shall be assured of satisfactory education and be prepared to meet their lifetime duties and endeavors. For the moment, my most sincere hope is that this humble act shall set the example and move to greater deeds of unselfishness and compassion. Many of our countrymen
whose position in society gives them a stronger duty to minister to the needs of our less fortunate brothers and countrymen. Lagda, dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan, napakagandang ito, adhikain ng dating Pangulong Marcos. Kahit na sinabi na sila'y nagnakaw ng kaban ng bayan, pero yung utang natin noon ay nasa lang yata, 20 billion pesos ba yun? Basta 20 billion yun, baka dollars. Pero sa ngayon ay trilyones na ang utang natin, dollars yun. Anong ginawa ng mga sumusunod na administrasyon? Lalong nangungutang ng utang. Pinapautang naman tayo ng World Bank kasi meron nga tayong naiwan na gold reserve sa World Bank. Ginagamit yun na collateral. At kung may time kayo, i-research nyo, makikita nyo na totoo ang deposito na yan, na tayo'y merong gold reserve at tayo'y pang 23 out of 114 yata countries ang merong stock ng gold sa World Bank. At tayo'y hindi kulilat sa, kaya kung mangungutang tayo ay pinapautang talaga tayo kasi meron pa tayong collateral na gold bars. Okay, so ito itong issue na ito tungkol sa itong mga Marcos Gold ay parang paulit-ulit. Pero dito na video ay makikita natin ang pinakadetalye kasi dinitalye ng ating ka-vlogger. Sa iyong araw pala, siya. Okay, kudos to you sa iyong araw. At sana ay magtagumpay din ang iyong channel. Hanggang sa muli mga katiats, ako'y magpaalam na. God bless us all. God bless our countrymen and God bless the Philippines.